kong magbahagi ng salita ng Panginoon ngayong gabi na pinamagatan kong paano maglingkod na kinalulugdan ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Lumang Tipan, Ikalawang Hari. Ikalawang Hari, 2 Kings, chapter 6, verse 8 to 3. Medyo nandito tayo. Ito ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, idinadalangin po namin na imulat niyo ang aming mga mata upang makita namin ang kahanga-hanga mong gawa na siya pong magbigay sa amin ng kainitan ng aming puso tulad ng ginawa niyo sa iyo kung paano kami maglingkod sa inyo na inyong kinalulugdan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alam niyo ba na lahat ng tao ay naglilingkod? Lahat ng tao naglilingkod. Mapabata man, mamatanda man, mayaman man, mahirap man, payat man, mataba man. Naglilingkod sa lahat ng sandali. Naglilingkod sa lahat ng sandali. Pero ang tanong, saan sila naglilingkod? Anong panig? Sapagkat mayroong dalawang panig ng paglilingkod. Ito ay sa kasamaan at sa kabutihan. Hanggat hindi naligtas ang isang tao, kailanman hindi siya makapaglilingkod sa panig ng kabutihan. Sapagkat lahat ng kabutihan ay nagmumula lamang sa ating Diyos. Kaya nga napakalaga munang tayo ay sumuko o magsuko ng ating buhay kay Kristo. At kung ikaw ay Kristiyano na, sinasabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians 10:31, kung ikaw may kumakain o umiinom, o anuman ang iyong ginagawa, sabihin, anumang ginagawa mo na naglilingkod, gawin mong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Para sa ikabubuti. Na paano natin ito gagawin? 2 Kings chapter 6 ay isang magandang batayan kung paano natin magagawang maglingkod na kinalulugdan ng Diyos. Kaya ang verses 8 to 23, ito isang pirasong bahagi lamang sa Bisaya, usalang katipak sa buhay ni Propeta Eliseo na magpapakita sa atin kung paano niya pinaglilingkuran ng Diyos na ang Diyos ay nalugod sa kanya at nagkasundo din ang mga tao sa pamamagitan niya. At ito, sinasabi ng banal na sulatan, at bilang tayo ngayon sa ating panahon, itong mga talatang ito ay isang paglalarawan kung paano tayo makapaglilingkod na sa ating pinaglilingkuran ay kinalulugdan tayo ng Diyos. Saan man tayong lugar, sino man ang ating karap, ano man ang ating trabaho, magbibigyan natin ng lugod ang Panginoon gaya ng ating tinalakay noong nakaraang Thursday. Now, paano natin ito gagawin? Gagawin natin ang paglilingkod na nakapaglulugod, binigay lugod sa Diyos sa magitan ng halimbawa ni Eliseo. Tatlong ginawa na dapat natin tularan ang gawa ni Eliseo. Unang-una, pinahayag ni Eliseo ang katotohanan ng Diyos. Unang-unang ipinakita ito ni Eliseo na siya ay nagsasalita ng katotohanan ng Diyos. Now, tingnan natin muna ang context. Balikan natin ang isa-isaya. Verse 8, nagsimula tayo na nagpapahayag na minsan makikipagdigma ang hari ng Syria laban sa Israel. Kaya tinipon niya ang kanyang mga sundalo, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga leader upang ilatag niya ang kanyang plataforma kung paano sakupin at kapiin ang bansang Israel. Ito'y mortal na kaaway ng Israel.
At sinabi niya na sa mga sundalo, sa mga leader, sa mga commander, na itong gagawin natin. Magtatayo tayo ng kampo sa bawat lugar ngayon upang walang malulusutan ang sino mang Israelita. At mahuli natin ang hari at siya ay ating mamatay. Pero hindi nila alam na ang Diyos ay nakikinig. Ano bang plano ng masasama, hindi bini ang Diyos. Nakikinig siya. At lahat ng napakinggan ng Diyos sa kanilang plano, sinabi niya kay Eliseo. Sinabi niya kay Eliseo. Sa parang-paraan, hindi ko alam. Marahil sa magitan ng vision, nagsalita ang Diyos kay Eliseo na itong mga plano nila, ito, bawat lugar na ito, bawat lugar na yan, magtatay siya ng kampo, huwag kayong maglulusot yan, pag-inatin mo yung hari na magpupunta dyan na nag-iisa, baka siya ay mapahamak. At gano'n nga nangyari. Bigong-bigo itong si hari ng Syria. Bawat lusot nila, may nakaabang ng Israelita at sila ay nabibigo. Bakit? Bakit po? Dahil si Eliseo nagsasabi ng katotohanan ng Diyos. Sa verse 9, makikita natin na si Eliseo nagpahatid siya, nagpasubo siya sa hari upang ilahad, ipulgar ang plano ng kaaway mula sa Diyos. Ano po nakikita natin dito? Nakikita natin na itong si Eliseo, kung anong sinabi ng Diyos, siya na rin sinasabi sa mga tao at lalo na sa hari. Pumili siya ng kanyang sugo at sinabi na, itong sabihin mo, itong sabi ng Diyos, sabihin mo sa hari. Kaya po, wala pong napahamak. Dahil si Eliseo, tapat na nagsasabi ng katotohanan ng Diyos. Na ang tanong, kung halimbawa sa Eliseo, hindi siya nagsabi ng totoo, o di kaya kanyang gumawa siya ng sarili niyang version, paano paliwanag yung sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya kanyang paggumawa siya ng ibang version, paghatid ng kanyang sinugo, iba na ang dating. Kung hindi tapat si Eliseo sa pagsasabi ng katotohanan, tiyak mapapahamak ang buong bayan. Mapapahamak ang buong Israel. Ganito rin ang katapatan ni Pablo sa pangangaral niya ng Ebanghelyo. Sapagkat ito ang dapat maging ugali ng mga Kristiyano, lalo na kung ikaw ay mangangaral. Dapat tapat mong sasabihin kung anong sinabi ng Diyos, yun ang dapat mong ipaabot sa mga tao. Kaya sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 4, sinabi niya kung ano ang Ebanghelyo. Hindi niya ginagwak na nilagyan ito ng mga paramuti. O hindi ito sugar-coated, kumbaga, pinagaganda, pambubola. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 3 and 4, sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap. Kung ano tinanggap ni Pablo kay Jesus Christ nung siya muling nabuhay, yun din ang ipinahayag ni Pablo sa mga taga-Korinto. Na ano po, ang sabi, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y iniliging at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Hindi sinabi ni Pablo na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Yung mga kasalanang maliliit lang o ano pa bang ayon sa kasulatan. Ang sabi niya, hindi ayon sa simbahan o ayon sa papa o ayon sa pastor. Kundi kung ano yung tinanggap ni Pablo na Ebanghelyo mula kay Kristo, siya rin yung pinahayag niya sa mga taga-Korinto. Kaya nga taga-Korinto naligtas eh. Sila ay naligtas. At sa pagtutuwid din naman, lalo na sa Lord's Supper, ganun din si Pablo, tapat siyang nagsalita sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians 11:23. Ang sabi ni Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo. Kung ano tinanggap ni Pablo, siya rin ang ibinibigay sa mga tao. Hindi siya nag-iimbento. Kaya sabi niya, Galatians 1:6-9, kami man o anghel ang dumating sa inyo na mangaral ng ibang ebanghelyo kaysa sa mga itinuro na namin sa inyo. Anong sabi? Siya ay
sumpain. Na, ito po para sa atin. Napakalaga ang magsabi ng katotohanan. Sapagkat hindi lamang Diyos nalulugod sa ating ginagawa na tayo nagsasabi ng katotohanan, hindi tayo gumagawa ng kasinungalingan, hindi tayo gumagawa ng pambubola, nalulugod ang Diyos at higit sa lahat, naliligtas ang maraming tao. Maraming nakakalaya sa katotohanan. Pero kung kasinungalingan ang ating pinapahaya, hindi tayo mabuting lingkod ng Diyos. Now, tandaan sinabi ko, lahat tayo naglilingkod. Mari ikaw ay naglilingkod kay Satanas, mari kayo naglilingkod kay Kristo, mari kayo naglilingkod sa kasamaan, o mari naglilingkod sa kabutihan, pero ang sinasabi dyan, lahat tayo naglilingkod. Kaya, saan mo dapat gawin ang paglilingkod? Dapat sa pagsasabi na, totoo. Totoo. At hindi lang yun. Ikalawa, upang kalugdan tayo ng Diyos sa ating paglilingkod. Tularan natin si Elias. Nano? Ikalawa, ipinakita niya ang katangian ng Diyos. Ipinakita ni Eliseo ang katangian ng Diyos. I'm sorry. Pakatuloy din ko. Pangalawa, ipinakita niya ang tapat na kahabagan. Hindi lamang si Eliseo nagsasabi ng katotohanan, kundi siya ay mahabagin pa. Siya ay mahabagin. Basahin natin ang verse 15 hanggang 17. Ganito ang sabi. Ang nangyari po, bago tayo dumating dyan pala, I'm sorry, ang bayang Syria, o ang hari ng Syria, ayon doon sa verse 11, nung malaman na bigo sila sa bawat hakbang nila dahil mayroong isang propeta na nagsasabi ng katotohanan, ligalig siya. Naligalig talaga. Namumroblema. Alam niyo yung mga taong nasa kamalian, pag nagsasabi ka ng katotohanan, nervous na nervous siya. Kaya ang buong hukbo ng Syria, naligalig siya, pati ang hari. Kaya, nag-usisa siya sa mismong kanyang mga tao. Pinulong niya hanggang sa nagtanong siya. Pinulong ko kayo sapagkat napapansin ko na lahat ng aking mga techniques, mga paraan ko, inabubuking, mayroong traidor sa atin. Mayroong traidor sa atin. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tao. Sa verse 12, sumagot yung mga tao. Isa sa kanyang mga sundalo sabi, wala po, Panginoon. Nating hari, wala pong nag-traidor sa inyo. Kundi mayroon pong isang propeta ang pangalan sa Eliseo sa Israel, ang siyang nagsasabi ng lahat ng mga sinasabi mo sa lihim ng iyong higaan. Ibig sabihin, wala pong nakatago sa kanya. Nagulat sila, paano nila nalaman yun? Chismoso ba itong si Eliseo? Hindi. Lagi siyang nakikinig sa tinig ng Diyos. Kung tayo ay laging nakikinig ng tinig ng Diyos, walang iba kundi ang salita ng Diyos, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan na siya magpapalaya sa akin. So therefore, magugulat ang mga tao, alam mo ang bagay nito. At dahil naggalit itong si Haring sa Syria, lahat bigo, resback. Sabi niya, magpasuko ka, hanapin yung tao niya kung saan nakatira. At kung nakita ninyo, sabi niyo sa akin sapagkat magpapadala ko ng mga sundalo, ng mga kabayo, ng mga karuwahe, at paligiran ng bayan. At nagpunta na, nung makita, eto, si Eliseo, nakatira mo sa may Dotan. Sa Maria. Pinuntahan ngayon at pinaligiran. Pinaligiran ang buong paligid.
gipit na gipit ngayon ang bayang Israel o Samaria. Samaria is capital city of Israel, northern. Ngayon, ikalawa, ipinapakita rito ni Eliseo, ang tapat na kahabagan. Tapat na kahabagan. Saan? Dalawa. Una sa kanyang kasambahay, kanyang lingkod. Ikalawa, sa kanyang mga kaway. Alam niyo ba nangyari? Sa kanyang kasambahay, kanyang lingkod, nung magising sa umaga, maalang nagising ito. Kasi masipag eh. Naglilinis ng ganitong bahay, naghahanda ng pagkain din sa iyo. Ba nakita niya, sa buong paligid, ang napakaraming karawahe. Sumigaw siya, kapag tayo, Panginoon! Anong gagawin natin? Ang dami nila! Ay, hindi sinabihan ni Eliseo, pambihir ka! Tagal-tagal mo ng kasamang lagi tayo nagbabagos dati. Hanggang ngayon pa naman, wala kang panampalataya. Alam, minsan, ganyan tayo, kapag tayo nagalit sa tao, marami tayong panunumba. Imbis na kahabagan, yung bulan sa alam. Pero si Eliseo, nahabag siya. Anong sinabi niya? Pinalakas niya. Huwag ka matakot. Nakikita niyo ba yun? Sino may sabing palaging ganyan? Huwag ka matakot. Di ba ang Diyos? Di ba ang Panginoon sa Kristo? Dahil si Eliseo ay lingkod ng Diyos. Pinalakas niya ang kanyang alipin. Natatakot eh. Kawawa naman tayo. Patay tayo dito. Ano gagawin natin? Pinalakas niya. Ang taong puno sa panampalataya ay nagpapalakas sa kanyang kasambahay. Imbis na hatulan at sila. At hindi lang yun. Pangalawa, ipinanalangin niya ni Eliseo. Anong panalangin ni Eliseo? Sa verse 17. Ang sabi niya, Panginoon, buksan niyo ang kanyang mga mata upang makita niya ang iyong kapangyarihan. At anong ginawa ng Diyos? Dahil nasa kalooban ng Diyos ang panalangin ni Eliseo, imbis na magkalit, binuksan ang mata nitong kanyang alipin. Ano nakita ngayon ng mga alipin? Nakita ng mundo na napakadami ng mga sundalo at mga karawahe na nag-aapoy. Halimbawa, ito yung kalaban nakapaligid, pero sa kapaligid nito, mas marami pa. At nagliliyab ang kanyang karawahe. Nakita ito ng alipin sa palagay niyo. Natuwa siya. Tumakas siya. Tumibay siya. Totoo talaga. Ito ang tatay ko. Talagang tao ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Mahabagin. Ipinanalangin pala. Ganda po nga, di ba? Makikita natin ang katapatang kahabagan ni Eliseo. Hindi lamang sa kanyang kasambahay, kundi maging sa kaaway. Nung makita ng mga taga-Syria kung anong bahay ni Eliseo, pinuntahan siya. Pinaligilan siya. Pero anong pinalangin ni Eliseo para sa kanila? Verse 18. Ang sabi ni Eliseo, nang ang mga taga-Syria ay dumating laban sa kanya, nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang mga taong ito. At kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Bakit sinabing ayon sa salita ni Eliseo? Dahil ang salita ni Eliseo ay naayon sa kalooban ng Diyos. Now, hindi nanalangin si Eliseo rito na mabulag ang kanyang mga kaaway dahil para saktan, para paghigantihan. Hindi. Dahil sa totoo, temporaryo yung kanilang pagkabulag. Temporaryo. Humingi si Eliseo ng gabay sa Diyos, tiwala niya sa Diyos na silang dalawa ay mapuprofitahan. Malayo mo ba naman? Dalawa lang sila, kalaban napakarami. Pero mas marami yung kanilang katampi. Pagkatapos, nung sila'y mabulag na lahat, wala silang magawa.
Anong ginawa ni Eliseo? Ikalawa, ginabayan niya. Binakay niya. Kalahin niyo? Sa ating mga may depression, bulag ka ba? Pagbira ka? Pati ka pa na mag-aaral dyan. Di ba? Mga anak natin, bobo ka talaga. Grade mo, 75 palagi. Eh, hindi mo tinuturuan eh. Tungkulin mo yan, turuan mo yung anak. Eliseo, hindi. Kalaban na, ginabayan pa niya. Ang sabi niya sa verse 19, at sinabi ni Eliseo sa kanila, hindi itong daan. Hindi itong daan. At hindi itong lungsod. Gusto ni Eliseo makarating sa Samaria ang mga tao ito. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong inyong hinahanap. At ganyan dinala sila sa Samaria. Kasi kung hinahanap itong mga tao ito, si Eliseo ba? Hindi, si Eliseo kumakatawan lamang sa buong Israel. Kaya dinala siya sa buong Israel. Dinala siya sa buong Israel. Kalahin mo, kalaban na ginabayan pa, tinuruan pa, para makapasok sa Samaria. Tayo, paano tayo maawa sa ating mga kaway? Buti na sa'yo. Mamatay ko nga sana. Diba? Ganyan tayo. Pero ito si Eliseo, totoong kahabagan ito. Pagkatapos, ano bang ginawa ni Eliseo sa kanila? Muling ipinanalangin. Di ba di sinabi ng Panginoon, huwag niyong gantihan ang inyong mga kaaway. Bago sila inyong pagpalain at ipanalangin. Kitang-kita natin ang pagiging Kristiyano ni Eliseo ito. O pagiging mananampalataya. Akalain mo, pinanalangin niyang gumaling sa kanilang problema. Verse 20. Pagkarating nila sa Samaria, sinabi ni Eliseo sa Panginoon, imulat mo ang mga mata ng mga lalaki ito upang sila'y makakita. Iminulat ng Panginoon ang kanilang mga mata at kanilang nakita na sila'y nasa loob ng Samaria. Nakita nila, tapos tayo. Sakop na tayo. Patay tayo dito. Now, alam ito mga tao ito, patay talaga sila lahat. Dahil munta sila magkaaway. At kung paano nagpatayin ang mga Israelita, kung paano pupunta ng purong bata ng kanilang balat, eh alam nila, yun ang kanilang ginagawa. Kaya yun din ang kanilang tatanggapin ngayon mula sa Israel. Nanginginig sila talaga. At halos nagmamakaawa sila na makita ng nasa loob mismo ng city ng Samaria. Pero dahil kay Eliseo, ang sabi nung hari ng Israel, si Ben-Hadad, anong sabi ng hari? Ang sabi, sa 21, nang sila'y makita ng hari ng Israel, sinabi na kay Eliseo, Ama mo, papatayin ko ba sila? Papatayin ko ba sila? Abay, tuntua yung hari. Pero makita natin, kahit hari siya, rumispeto siya sa tao ng Diyos. Kaya na itong leader nito, pinagpala rin ng Diyos. Papatayin mo na ba? Eh, hindi magkakataon. Sambuha sila. Yung mga sundalo, ayos! Ayos! Yung ba naman, yung mga kalaban mo, nagiginig talaga. Sabi ko sa iyo, no? Pakainin mo sila. Palahin mo, gigil mga tao. Talaga, kasi dalawang beses, papatayin mo na ba sila? Papatayin mo na ba? Kita ko yung gigil talaga sila. Sabik sila pumatay. Dahil may emphasis yung sila, papatayin mo na ba sila? Pero sabi ni Eliseo, papatayin mo ba? Nalahuli naman lang yung papa. Nasa loob na ng inyong lugar, papatayin mo pa. Ang gawin mo, pakainin mo sila. Di ba principles ng Christian? Pakainin ninyo ang nagugusto, painumin ninyo ang nagugusto. Kahit ba yan? Sa mga taong kaaway, sa mga taong kinaiinisan mo, sa mga taong pinandigigilan mo, na imbes ikaw malakit sa kanya, ikabagan mo, pagalangin mo, pakainin mo, painumin mo. Yun ang ginawa ni Eliseo.
Ito ang dapat din natin gawin. Pinapakita sa atin dito kay Eliseo na si Eliseo nagsasabi ng totoo at mahabagin totoo. At ikatlo, ipinakita rito ni Eliseo ang katangian ng Diyos na nasa kanya. Kaya, tanong nitong hari, ano, papatayin ko na ba? Papatayin ko na ba? Anong sagot ni Eliseo? Verse 21-22, sayin natin. Nang sila'y makita ng hari ng Israel, sinabi niya kay Eliseo, Ama, papatayin ko na ba sila? Papatayin ko ba sila? Sinagot sila ni Eliseo, sabi ni Eliseo, huwag mo silang papatayin. Papatayin mo ba ang binihan ng iyong taba at ng iyong pana? Maghain ka ng tinapay at tubig sa harapan nila upang sila'y makakain at makainom at magsiparoon sa kanilang Panginoon. Grabe yung pagkamahabagi ni Eliseo. Yan mga tao ng Diyos. Unang-una makikita natin na si Eliseo dito, hindi siya Diyos, pero siya ay kumakatawan sa Diyos. Taglay niyang katangian ng Diyos. Siyang tumayo na parang Diyos sa harapan nila upang ipakita sa mga bayang Syria na kanilang sinasambang Diyos ay totoo at mahabagin at matulungin. At ito'y nakita sa katauhan ni Eliseo. Kitang-kita sa kanyang katangian. Na-rebuke din ang kanyang mga kasamang Israelita. Ayaw ng Diyos na pumatay, bagkos, pagbalay. At yun ay pinakita rito ni Eliseo. Papatay mo ba sila? Wow! Pakainin mo. Pakainin mo. So ito, si Eliseo rito, tumatayo siya bilang kumakatawan sa Diyos. Sa Old Testament pa lamang, alam ni Eliseo ang turo ng Panginoon sa atin sa panahon ngayon. Sa Matthew chapter 5, verse 43, 46. Ang turo ng Panginoon sa kanyang mga nagad at maging sa atin ngayon, ang sabi niya, narinig ninyo na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Yan ang turo ng araw. Ngipin sa ngipin. Sugat sa sugat. Pero ng ganti-ganti. Pero sabi ng Panginoon, yan ang aral noon. Nakapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Upang kayo'y maging mga anak ng Diyos. Nakita natin ito sa buhay ni Eliseo. Ha? Katangian niya, tumatayo siya bilang representative ng Diyos. Upang kayo'y maging anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ganun ang Diyos mabiyaya siya. At ito'y makikita natin kay Eliseo. Nakikita kaya sa inyo ang katangian ng Diyos? O katangian ng may hawak na karakan ba yun? Tatlong yung ba nakikita sa inyo? Saka may sungay, nakakapa ng pula, may buntot, na gumagalo ng buntot na may araw. Sa tingin nyo, tanong nakikita ng mga tao sa iyo? Sila sa iyo, sa Old Testament pa lang, alam niya na. Alam niya ang turo ng Panginoon tungkol sa golden rule. Matthew 7:12. Ano sabi sa Matthew 12? Sabihin ko na lang sa inyo kung sinabi doon. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo sa iyong kapwa ang nais kong gawin nila sa iyo. Pero ang turo ng mga relihiyon, ng mga Confucius, ng mga Buddha, ganito. Kung anong ginawa sa inyo ng inyong kapwa, gawin mo sa kanila. Yan ang turo ngayon sa ating mundo. Pero ang turo ng Kristo, hindi. Ikaw muna ang gagawa sa iyong kapwa para maasahan mo na yun ang gagawin sa iyo. Kaya nga, thou shalt not judge. Huwag kang humatol sapagkat hahatulan ka. Pagkos, magbigay.
Mahalin mo, kahabagan mo yung tao na sa ganun, marami pong makahabag sa iyo. Alam ito nila sa iyo eh. Siya yung nag-initiate ng good deeds. Siya yung nag-initiate ng compassion. Siya yung nag-initiate ng love sa kanyang kapwa, sa mga kaaway. Anong resulta? Pakibasa nga, basahin nga natin. Chapter 6, verse 23 sa huling huli. Resulta nun sa ginawa nila sa iyo. Ano sabi? Kanyang ipinaghanda sila ng malaking handaan at nang sila'y makakain at makainom, kanyang ipinahayo sila at sila'y pumunta sa kanilang Panginoon at ang mga taga-Syria ay hindi na sumalakay pa sa lupain ng Israel. Natigil po ang hidwaan, natigil ang awayan dahil may nag-initiate ng pag-ibig, pag-unawa, pagmamalasakit at pagbibigay. Kumbaga, sa anak natin, kapag lagi mong sinasabay, nagagalit ka, pero hindi mo tinuturuan, sutil yan. Sutil yan. Habang nagagalit ka sa kanya, gagawin niya ang gusto mong mangyari sa kanya. Hindi mo siya napapansin sa kanyang kabutihan na gagawa, kaya magiging sutil yan. Pero kung love, compassion, meekness, humility, kapakita sa ko sa iyo, dahil ako titigil ang pagkasutin. Titigil ang pagkasutin. Ito ang turo ng Kristyanismo. Romans 12, hindi ko na babasahin, verses 19 to 21, alam na natin, ang sabi naman, huwag niyong pagigintihan ng masama ang masama. Sino man ang nagugutom, pakanin. Walang salita. Kung sino man nakukuha, painumin. Kapag ay ginawa ng masama, huwag yung gantihan ng masama. Huwag yung sunugin ang apoy. Dahil ang apoy, kung dagdagan mo ng apoy, liliyap yan. Pero tignan nyo ang sabi sa verse 21. Ang kauli-uli ang sinabi sa verse 21. Pakibasa na sa verse 21. Romans 12, verse 21. Huwag kang magalit sa masama, hindi mo ang mabuti ang masama. Okay, tika. Ang sabi dyan, huwag kang padaig sa ano? Sa masama, kundi daigin mo ang masama ng mabuti. Titigil po sa kasusuti ang kaaway. Kapag kakabutihan ang pinapakita. So bilang Kristiyano, aral dito sa atin, tumayo tayo sa pag-ibig bilang kumakatawan sa Diyos. Tumayo tayo sa compassion, tumayo tayo sa meekness, tumayo tayo sa care. Dahil nakikita ang Diyos sa atin kapag yun ang ating ugali. Kaya nga, sa aming pagtatapos, tanong ko, paano makapaglilingkod na kinalulog ka ng Diyos? Alam niyo, hindi niyo na kailangan maging pastor. Hindi niyo na kailangan maging preacher. Hindi niyo na kailangan maging deacon. Para makapaglingkod kayo, sabi niyo, sana makapaglingkod ako mabuti kung mayroon akong ministry sa church. Hindi po. Hindi na kailangan yun. Dahil sa bawat sandali ng ating buhay, ay naglilingkod tayo. Pero tanong, saan ka naglilingkod? Sa panig ba ng masama o panig ba ng kabutihan? Ang paglilingkod ay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Tsakin mo lamang na ikaw naglilingkod, hindi sa panig ng masama. Hindi ka makita ng kasamaan, kundi makita ka ng pag-ibig, kahabagan, meekness, humility. Hindi ka kailangan makapaglilingkod sa kabutihan na kinalulugdan ng Diyos hanggang hindi mo muna naisuko ang puso mo sa Diyos sa magitan ng panampalataya kay Kristo.
at pagsisisi ng kasalanan. Suko mo ng buhay mo kay Kristo. At masasabi ko sa iyo, makapaglilikod ka sa kabutihang kinalulugan ng Diyos. Paano natin ito gagawin? Napaka-simple po ang iniwan sa atin. Unang-una, magsalita ng tama. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin mo, yung pag-aralan mo. Magsalita ka na mabiyaya. Mabiyaya. May gabay. Kahit nakaaway, tulad kayo sa iyo. At mahabag ka sa iyong kasambahay. Una, ipanalangin mo sila na mamulat ang kanilang mga mata sa mga katotohanan upang makita nila ang totoong buhay, totoong ugali. Hindi yung lagi tayong maingay, rak-rak ng rak-rak sa mga kamalian, kapintasan, kundi dulog sa Diyos. Nagulat, imulat ko po ang mata ng aking kasambahay. Tumayo ka sa panig ng Diyos. Huwag kang tumayo sa panig ng kapwa. Magtiwala ka palagi sa proteksyon. Alam niyo, naalala ko, 1997, Pasko. Meron akong isang illustration na binahagi noon. Pasko yun. Na may isang Kristiyanong kumakain sa restaurant. Matapos siya kumakain, nag-i-enjoy siya sa lamig, sa sarap, sa katong kanyang tinahin, sa sabaw na mainit. Tungtuwa siya. Pagkasalamat sa Diyos. Makakain siya. Pero nung tumingin siya sa labas, sabi sa lamig, nakita niya ang isang bata na nahiga. Nilalangaw. Nagpapalimos. At ginagawa ng bata dito, hinahawakan ng paan ng mga taong lumalabas, galing sa simbahan. Humingi ng pagkain. Ang ginagawa ng mga tao, sinisipa ka. Dumi-dumi! Nakadiri! Sana may pulis ito, paalisin mo rito. Yun ang sinasabi. Yung mga galing simbahan. Pero itong Kristiyanong ito, naantig siya. Kaya umorder siya. Nakita niya kasi hindi lang yung bata yung may mga kasama siya. Kaya umorder siya ng mga pagkain. Kung ano yung kinain niya, hinigitan pa niya ang pagkain niya. At binalot niya. At paglabas niya, lumapit siya sa bata na humawak sa paa niya. Kasi yun na naging ugali, nakapikit, humawak sa paa. Ang sabi niya, meron akong magdala sa iyo ng pagkain. Gusto mo itong pagkain? Nung makita ng bata, talagang pagkain ng plastic, talagang nagluwa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa siya. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan. Maring kapatid niya. Pero kayo, may pagkain dito, kain tayo. At yung Kristiyanong yun, natuwa rin siya. Nagdala siya. At tinanggap yung kanyang binigay. Nung papaalis na siya, sabi ng bata, sandali lang po. May tatanong lang po ako sa inyo. Sabi ng lalaki, ano yun? Kayo po ba si Jesus? Ganun kaya buhay natin na pagkakawalan tayo si Jesus. Nakikita ba sa atin ang kapangyarihan ng Diyos? Sa ating paglilingkod. No. Let's pray.